Magandang araw po mga kaibigan at mga kapatid. Ito pong muli si Brother Ren na sa pangalan ng programang ito at ng channel na ito ay minsan pang nag-aanyaya na kayo po ay makipagkaisa sa gagawin nating pagtalakay ng nauukol sa mga usapin na pangrelihiyon. Hindi pang politika ang ating topic, hindi rin naman pang showbiz, kundi yung ukol sa religious topic, mga kapatid. Gaya po nung nakaraang video natin, dalawang huling video, ang tinalakay natin ay yung paniniwala ng Iglesia Katolika Romana tungkol sa sinasabi nilang Christmas o yung December 25. Gayun din naman yung isa pa tungkol naman sa selebrasyon ng bagong taon o January 1. Pareho po yun na iyon ay inilatag at pasya ng Iglesia Katolika Romana sa pamamagitan ng mga emperador at mga papa na gaya ng ating mga binasa doon sa mga referensya na ating nasaliksik. Ngayon po naman ay religious din ang ating topic. Ito naman ay tungkol sa paniniwala at aral ng Iglesia ni Cristo 1914 na pawang babasahin po natin dun sa kanilang pasugo o yung sinasabi nilang God's Message o magazine ng INC 1914. Na sa nasabing magazine ay naglalahad sila at nagpapaliwanag ng tungkol sa kanilang mga aral na pinaniniwalaan. Ang isa po rito ay yung tungkol sa di umano ayon sa pasugo o yung centennial issue ng pasugo. Ibig sabihin yung ika-100 taong issue ng pasugo na ito po ay bilang pag-alaala nga sa ika-100 taon, 100 years ng Iglesia ni Cristo sa Pilipinas. Meron silang aral tungkol sa mga unang kaanib o miyembro ng INC. Yung sinasabi nilang first members of the Iglesia ni Cristo. Saan po ba natin mababasa yan sa pasugo na kanilang magazine? Ito, basahin natin ang isang paragraph o isang parapo, yung unang talataan o yung unang paragraph ng nasabing magazine. Ang pahina ay 33. Brother Felix Y. Manalo was born on the 10th of May 1886 in Taguig, Morong, now Taguig City, Metro Manila, Philippines. In November 1913, he left his home and his hat-making shop and with his wife Honorata traveled to Punta Santa Ana, Manila, where he began preaching Bible-based teachings at the workers' quarters of the Atlantic Gulf and Pacific Company. Soon after, a small group of people were baptized in the Pasig River and became the first members of the Iglesia ni Cristo, the Church of Christ. Ililiwat po natin sa Pilipino pagkatapos
ibibigay natin yung ating komento, reaksyon at mga puna doon sa ating nabasa sa Magasing Pasugo. Ang unang-unang linya, si kapatid na Felix Y. Manalo ay ipinanganak noong ika-10 ng Mayo, taong 1886 sa Taguig, Morong. Ngayon ay Taguig, Metro Manila, Philippines. Noong Nobyembre 1913, iniwan niya ang kanyang tahanan. He left his home at iniwan niya ang kanyang gawaan ng sombrero. At kasama ang kanyang asawa na si Honorata, naglakbay sila tungo sa Punta Santa Ana, Manila. Yung Punta, lugar po yun sa Santa Ana, Manila. Bakit daw iniwan yung kanyang tahanan doon sa Taguig, Morong? Yung Morong, ngayon ang tawag doon Rizal Province. Pagkatapos nagbiyahe papunta ng Santa Ana, Manila. Kasi ang wika, doon siya nagsimulang mangaral ng mga aral na nakabase sa Biblia, where he began preaching Bible-based teachings. Ayun. Nangaral daw ng mga aral na ang pinagbabasihan ay ang mga banal na kasulatan o Biblia. Saan po siya nangaral partikular? Kasi Punta Santa Ana, malaking lugar yun. Doon ang wika sa pansamantalang tirahan ng mga manggagawa o obrero ng AGMP, Atlantic Gulf and Pacific Company. Nangaral nga po doon si Ginoong Felix Y. Manalo. Di ang wika nagtagal, merong kaunting bilang ng mga tao, small group of people na bautismohan ng wika sa Pasig River, na binyagan sa Ilog Pasig. Ano po ang termino nila dito sa mga small group of people na bautismohan? Ito, and became, yung mga nabautismohan sa Ilog Pasig, and became the first members of the Iglesia ni Cristo, the Church of Christ. Ito yung sinasabi ng pasugo ng INC na mga unang kaanib ng Iglesia ni Cristo, Church of Christ. Ngayon, ano ba ang ating masasabi dito? Magbibigay nga tayo po ng reaksyon. Unang-una, doon sa unang linya, si Brother Felix Y. Manalo. Ano po ang ipapapansin ng inyong lingkod sa mga nakikinig? Hindi ba incorrect yung pangalan? Bakit po? Kasi ang pangalan ng tatay ni Ginoong Felix ay Mariano Isagun at ang pangalan ng kanyang nanay Bonifacia Manalo. Hindi ba ang ginagamit dapat na apelyido o surname yung apelyido ng tatay? Ang tatay niya Isagun ang apelyido Mariano Isagun. At ang nanay niya, Bonifacia Manalo. Bakit nga ang sabi rito Brother Felix Y. Manalo? Sila dapat magpaliwanag niyan, Ngayon, yung nagpunta raw sila sa Santa Ana, Maynila, doon sa tahanan ng mga obrero ng AGMP. Nangaral ang wika si Felix. Ibig sabihin may mga nakumbirte, kaya nga binautismohan doon sa Ilog Pasig o sa Pasig River.
Pagkatapos, ang branding nila rito, yung mga nabautismuhan na pinangaralan ni Ka Felix Manalo Isagun, aka Felix Y. Manalo, became the first members of the Iglesia ni Cristo, the Church of Christ. Ano naman ang ipapapansin sa atin dito ni Brother Ren? Misleading po ito yung sinasabing first members of the Iglesia. Hindi po eksakto incorrect. Yung pagsasabi nila dito sa Pasugo na yung mga nabautismuhan sa Pasig River ay naging mga unang kaanib sa Iglesia ni Cristo. First members of the Church of Christ or the Iglesia ni Cristo. Bakit misleading? Bakit hindi totoong totoo? Kasi wala pang Iglesia ni Cristo nun nung bautismohan yung sinasabi nilang small group of people uulitin ko po, hindi pa nag-i-exist yung Iglesia ni Cristo sa Pilipinas. Hindi pa natatatag. Hindi pa nai-establish ang Iglesia ni Cristo, Church of Christ, na affiliated kay Felix Y. Manalo o kay Felix Manalo Isagun noong magbautismo doon sa Ilog Pasig. Anong katunayan? Na wala pang Iglesia ni Cristo. Ito. Hindi pa nag-i-exist. Non-existent ang wika nga. Wala pang INC nung magbautismo sila. Kaya paano magiging first members yun? Ito, basahin po natin. Page 16, ito ring Centennial Pasugo. Ito ang sabi. The first converts were baptized in early 1914 in the Pasig River. Pansinin po natin. Doon sa binasa ko nung una, first members. Dito naman, first converts. Anong sabi? Kailan na bautismuhan? The first converts, yung mga unang nakumberte, ay binautismuhan in early 1914 in the Pasig River. Pansinin ninyo, early 1914. Tiyak na tiyak ba? Ito yung mga pinangaralan doon sa AGMP quarters. Basahin natin. Brother Felix, tataas ko lang ang pagbasa. Preach the true gospel among the workmen of Atlantic Gulf and Pacific, AGMP Company in Punta, Santa Ana, Manila. Pagkatapos kasunod na, the first converts were baptized in early 1914 in the Pasig River. Same yung lugar, Ilog Pasig, may binautismuhan doon. Pagkatapos, same din yung mga tao, mga workmen, obrero, manggagawa ng Atlantic Gulf and Pacific Company. Pagkatapos dito, niliwanag yung panahon. Early 1914, binautismuhan ang mga trabahante ng AGMP sa Ilog Pasig at sila ang the first members of the Iglesia ni Cristo. Tiyak, dahil dito sa sinabi nila sa Pasugo, were baptized in early 1914. Ibig sabihin, wala pa talagang Iglesia ni Cristo na kung sabihin INC 1914. Bakit? Basa na naman sa Pasugo. Dito rin, On July 27, 1914, the Iglesia ni Cristo was registered with the Philippine government.
Kailan lang nagkaroon ng Iglesia ni Cristo sa Pilipinas? July 27, 1940. Kailan nag-exist o na-establish o natayo ang INC na sinasabing konektado kay Brother Felix Manalo Isagun? Aba July 27, 1914 sabi siya, Pasugo. Ngayon, nagbotismo sila early 1914. Tsak, hindi July yun. Ano bang dapat na maintindihan natin pag sinabing early 1914 sila nagbotismo? January, pwede. Siguro late January 1914. Ayan, early 1914 yan. O February 1914, pwede pa yan. O isama na natin yung March 1914. Yan ang early 1914. Sa madaling sabi, yung binotismuhan, either January 1914, February or March 1914, nabotismuhan sila, yun ang nagkaroon ng branding na first members of the Iglesia ni Cristo, samantalang hindi pa na-i-establish sa Pilipinas ang Iglesia ni Cristo. Bakit? July 27 lang, 1940, nagkaroon ng Iglesia ni Cristo. Sinong may sabi? Sila rin. Puro pasugo nila itong binabasa natin. Yung July 27, lagpas na ng mid-year yun. Kasi ang mid-month, June. O after June, tsaka lang July. Kaya imposible yung early 1914 na first members, binotismo ng July 27, or July. Kasi para masabi kang first members of the Iglesia ni Cristo, dapat binotismohan ka July 27 after na marehistro yung INC sa Philippine government. Pero yung sinasabing binotismohan sa Ilog Pasig na mga manggagawa, obrero ng AGMP, early 1914 Hindi pa nakatatag ang Iglesia ni Cristo noong early 1914. Kaya mali yung sinasabi nilang first members of the Iglesia ni Cristo were baptized in early 1914. Wala pa yung sasangkapang INC. Paano nagkaroon ng membro? Wala pa yung aaniban paano nagkaroon ng mga kaanib? Wala pa yung pagmemyembruhan na Iglesia ni Cristo, hindi pa nakatatag. Paano sasabihin ng sumulat nitong Pasugo, first members daw yung nabotismuhan in early 1914 sa Pasig River? Kayo, i-interpret ninyo, early 1914, kasama ba rin yung July 27, 1914? Hindi po. Kaya nga ang ating reaksyon, ang comment natin, paano sila naging first members of the Iglesia ni Cristo, samantalang hindi pa nag-i-exist ang Iglesia ni Cristo nung sila ay botismuhan sa Ilog Pasig noong early 1914. Hindi naman kailangan maging genius para maanalisa ito mga kapatid. Hindi pwedeng mauna yung karitela doon sa kabayo mga kapatid. Ito baliktad Wala pa yung papasukan o aanibang Iglesia ni Cristo, meron ng kaanib o may nakapasok na. Meron ng first members, wala pa naman yung pagmemyembruhan na
Iglesia ni Cristo daw na lumitaw noong July 27, 1914 dahil daw sa hula. O anong katunayan na yung July 27, 1914 na pagkakarehistro, yun ang sinasabi nilang pagsipot o paglitaw ng INC sa Pilipinas. Basa. Ito, yun ang pakahulugan nila dun eh. Baka sabihin ng, hindi, rehistro yan eh. Yun nga. Tandaan po natin, no? Kahit tanong nyo sa abogado, yung sinasabing juridical person, nagkakaroon lamang yan ng juridical personality pag yan ay inisyuhan na ng recognition at sertifikasyon ng gobyerno, gaya ngayon, Securities and Exchange Commission. Doon lang nagkakaroon ng buhay ang juridical person. Kaya itong INC, July 27 lamang ito na-establish o nagkaroon ng juridical personality. Ito sabi nila, that the Iglesia ni Cristo, page 14, centennial issue ng Pasugo, that the Iglesia ni Cristo, Inc., enclosed in parentheses, or Church of Christ, that emerged in the Philippines in 1914. Sila rin ang may sabi, that emerged in the Philippines, sumipot sa Pilipinas noong 1914, specifically July 27, 1914. Kaya misleading ho yun. Yung sinasabi nila sa page 33 nung Pasugo na first members of the Iglesia ni Cristo. Pag wala pang Iglesia ni Cristo, gaya nga nung early 1914, mali na sabihin na yung nabautisma noon sa Pasig River, first members. Mali yun. Sabihin na nating misleading para hindi naman nila sila maghinanakit. Sa bagay, hindi maghihinanakit yan. Yung INC nga, ang dalas tumulig siya ng ibang relihiyon. Bahagi ng kanilang pangangaral, yung sinasabi nilang mga maling aral ng ibang relihiyon. Pag sila nasabihan, natural, hindi sila mapipikon, mga kapatid. Ngayon, talaga bang yung pagme-member sa INC o yung pagme-member ay dikit sa INC per se o yung sa Iglesia ni Cristo? Kailangan meron ng nakatatag na Iglesia ni Cristo. Basahin natin. Sila rin ang may sabi, page 16 muna. Marami tayong nakikita dito sa kanilang sinasabi, page 16, binasa ko na yun, page 72. Sila ang nagbibigay ng emphasis, ng diin na talagang kailangan yung INC para ka maging member. Ito, page 72. Anong sabi nila? Hindi lang yun, meron pa tayong ibang babasahin. Na talagang yun ang binibigyan nila ng kapamigatan. Ito, Ano po ang sabi ng INC? Ito, therefore, page 72, in order for man to be saved and not be condemned or punished on Judgment Day, he needs to become a member of the Church of God. Para daw wag maparusahan at maligtas ang tao sa araw ng paghukom. Anong kailangan? He needs to become a member of the Church of Christ. Kailangan niyang maging miyembro ng Iglesia ni Cristo. Ibig sabihin, kung meron na. Paano kang magmimiyembro sa iglesia na wala pa, hindi pa nakatatag? Yun ang sinasabi nila. He needs to become a member of the Iglesia ni Cristo. Yan ba talaga ang binibigyan nila ng kapamigatan? Pwede basahin natin.
kumbaga ay dikit, para ka maging miyembro, kailangan dikit ka doon sa or doon ka uugnay sa iglesia. O eto, to be saved, o eto na naman, those who listen to the gospel need also to believe and be baptized in the body or church of Christ. Pag daw mga nakinig para maligtas, kailangang maniwala o sumampalataya at mabautismuhan sa katawan o Iglesia ni Cristo. Nung dapat nating mapansin, dapat meron ng nag-i-exist na Iglesia ni Cristo o katawan. Existido na dapat. Hindi gaya nung early 1914, non-existent. Wala pa, hindi pa nakatatag ang INC. Paano nyo ngayon sasabihin first members yan? Yung mga binotismohan dyan, kahit ba inilubog sa ilog Pasig yan wala pa nga yung yung papasukan na INC, hindi pa nga narirehistro, hindi pa nag-e-emerge, hindi pa lumilitaw, hindi pa natatayo. Sana po naging maliwanag sa atin ang ating mga pagtalakay at salamat po sa inyong pagsubaybay.